Ako si Calvin Rivera. Wala naman akong ibang pinangarap sa buhay simula nang makilala ko ang Panginoong Hesus sa aking buhay. Hangad ko na makasama ko ang mga taong importante sa akin at sila din ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Araw-araw ko silang idinadalangin sa Panginoon na sila ay makakilala at makatagpo sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Pero sa aking journey bilang isang mananampalataya, nasukat ang aking pagtitiwala sa ating dakilang Panginoon. May mga pagkakataon na nagagalit ka na sa Diyos, sinisisi mo na ang Diyos dahil sa bigat ng iyong pinagdadaanan. Dahil sa iyong pagsunod, nagagalit ang mga tao na pakiramdam ko, hindi ko na ma-overcome ang sitwasyon na dumarating sa aking buhay. Na parang walang pag-asa, walang kapayapaan. Kaya lang, meron naman tayong Panginoon. Pero hindi. Minsan matigas pa rin ang ulo ko kahit mananampalataya na ako. Hindi ako nakikinig sa mga sinasabi ng Panginoon na ito yung ine-expect ko na sagot sa aking mga panalangin. Pero hindi naman pala yun ang nais ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa aking buhay ay manatili at nag-aalab ang aking pananampalataya sa Kanya. Mahirap, hindi madali ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Iniaalaw ng Diyos na mangyari iyon upang sa sandali na tayo ay muling lumapit sa Kanya, ay ayos ang puso natin at tayo nagpapakumbaba sa Kanya. Mahirap bilang isang mananampalataya na lahat ng mali ay nakapalibot sa iyo. Kung ito ba ay gagawin mo o hindi. May mga pakanaang dyablo na kung minsan tinutulak ka sa mga maling gawain, ultimo sarili mong buhay ay pwede mong kitilin. Kaya tunghayan ang natatangi kong pagganap bilang Calvin Rivera. Pakilala mo naman ako sa mga kasama nyo. Para siya na si Ken, si Sayo. Hello. Ayun, okay lang ba na maabala ko kayo sa oras na ito? Babahagi sa inyo na mabuting balita. Okay lang naman. Actually, itong mabuting balita na ito ay hindi naman po ako nag-share. Religion, kasi ang sinashare po natin ay ang buhay ni Jesus. Paano po siya pinanganak, namatay at muling nabuhay. So, sabi sa Juan 3:16 na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tama na nga yun, panay kasi nung anong pinagsasabi mo. Wala namang kasinungalingan. Tama na nga. Sir mo yan, umalis ka, balik. Tama na, hayaan niyo siya. Tama na nga yun, uuwi naman ng tropa mo. Oh, may balon! Okay, uwi ka na. Taluwi ka na lang, Tol. Tama ba? Ako? Saan? Mga Tol, di ko nagustuhan yung ginawa niya kay Tol. Isa naman yan, baliw-baliw. Basta Tol, mga Tol, di ko nagustuhan yan eh. Pasensya niyo na lang.
Father God in heaven, Lord, alam kong naririnig niyo nga po, Panginoon, ang aking panalangin na kahit ako po ay nasaktan, na-reject, Panginoon, dahil sa pagbabahagi ng mabuting balita, Lord, tinataas ko pa rin po, Panginoon, ang aking kaibigan na si Sigel, si JN, saka si Sai, na sa mga oras na ito, Panginoon, alam ko po, Panginoon, na dinidinig mo ang aking mga panalangin. At sabi sa iyong salita, Panginoon, nothing is too hard for you at nothing is impossible, Panginoon, sa iyo. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, sa kahit anumang nangyaring hindi maganda, I know na may purpose ka at may mangyayari, Panginoon. Na sila, Panginoon, one day, Panginoon, ay magkakaroon ng pananampalataya at lalapit, Panginoon, sila sa iyo. Maraming salamat po. Ito pong aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Saan ako? Sinasabi ko sa inyo, manang sa inyong panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo at matatanggap na ninyo. Panaginip ba pala? Nandun sa lugar na yun. Pa rin lubos maisip. Bakit kaya ginawa nila sa akin? Babahagi lang naman ako ng mabuting balita ng Panginoon para saktan nila. Kailangan malaman ni Pastor James ito. Kailangan masabi ko sa kanya ang ginawa sa akin ng kaibigan ko. Papunta na.
Mr. James. Ay! Kelvin, nandito ka! Bakit napasyal ka? Ay, nahanap ko po si Pastor James. Nandito po ba siya? Pasok na, pasok. James, nandito si Kelvin, nahanap ka. Pasok po ang aming sapatos. Okay lang. Pastor! Hello, magandang hapon sa'yo, brother. Magandang hapon po. May pamilibig sa'yo. Ayun po, Pastor. Kasi nung kahapon po kasi, nag-share po ako ng gospel sa part po. Ngayon yung kaibigan ko po na yung naikwento ko nga po sa inyo dati, si Ezekiel, ay napariwara po ng landas. Ngayon, nung binahagyan ko sila ng salita ng Diyos, hindi pa po ako natatapos magsalita, kahit tinulak po ako. Ngayon, may mga narinig po ako ng mga masasakit na salita laban sa akin. Yung parang pakiramdam ko, Pastor, na down ako sa mga sinasabi nila. Pastor, parang ayoko na po pagpatuloy yung pananampalataya ko kasi pray naman ako ng pray. Pero hindi naman nag-work. Ibang, ang gusto ko lang naman po ay madala sila sa Panginoon. Diba po? Pero kung ano po yung kalooban ng Diyos, ay, ayun po, masunod. Alam mo kapatid, sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa sa pag-share sa kanila, sa papaalala sa kanila. Kasi, alam mo kapatid, yung pagbabago ng isang tao, proseso yan eh. Hindi naman na pwede na sabihan mo sila ngayon, after nun eh, bago na agad sila. Tulad ng isang bahay, brother. Di ba pag ang bahay itatayo mo, meron kang picture o blueprint kung anong klase, kung anong ganda ng bahay na gusto mo ipatayo. Pero bago mo ito ipatayo, kailangan mo ng manggagawa. Ito ay may tayo, may sagawa hanggang sa matapos. Brother, sa madaling salita, ang itinutukoy ko dito na bahay ay yung mga kaibigan mo, Ezekiel. At ang manggagawa ay ikaw, brother. Huwag kang tumigil na gumawa o magtrabaho. Oo, sa madaling salita. Share ng salita ng Diyos sa kanya. Dahil kung titigil ka, hindi mo makikita yung bahay na yung ganda ng bahay na gusto mong itayo ko. O sa madaling salita, hindi mo makikita yung mga pagbabago na gusto mong makita kay Ken. Kung titigilan mo siya sa pag-share ng salita sa kanya, sa pagpapaalala sa kanya. Hayaan mo na ipag-pray kita ngayon, kapatid. Pastor, tuloy na po ako. Salamat po sa time nyo po, sa oras nyo. Sige, ingat ka, kapatid. Sige, bless you. Well, ayos sumagot dito. Mapuntahan na nga lang. Tol. Tol. Mas sumasagot. Hindi totoo ang Diyos. Bayaan ka nga niya. Bayaan nga niya masaktan ka. Wala ka nang sarasakit sa buhay mo. Talungin ka. Wala. Kailangan kumalun ka lang. Baka matay ka na. Anak ka niya at may pag-asa Isa ka mahinang nilalang. Wala ka namang kwente. Kaya magtiwala Mas ka lang maigi sa sa'yo kanya. mawala na. Tatagan mo ang loob mo, Calvin. Iingatan ka ng Panginoon. Tatay, gusto ko tinapay. Uy! Tatay mo. Narapigil nyo natin. Pakabay. Kuya,
Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Unang Pedro 3:17. Uy, kuya! My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me Okay ka lang? Okay ka na, kuya? Anong nangyari sa'yo? Kita na lang kita dyan. Nakalubos na eh. Hindi ko alam, kanina na. Galing na ako kila Pastor James. Hindi, napadaan ako. Alam ko, naglalakad lang ako, tapos hindi ko naalala kung ano na nangyari. Pero kaya kapit na kita. Baka nangyari pa sa'yo eh. Ano kaya? Ayaw mo? Hello, Kiel. Hello, Tol. Hello. Kita ko pala yung kaibigan mo kaganina. Papakamatay ata. Yun ah. Ah, ano? Binuntan ko nga siya kanina sa bahay nila. Katok ako ng katok, wala naman. Buti napadaan ako. Kung hindi, baka nangyari ito eh. Uy, baka pwede mo nang bisitahin yun dito. Kamustahin mo. Baka depressed to. Anxiety ata ang taong ito. Sige. Okay, puntahan mo na dito. Kawawa naman. Oo, sige, madalaw na lang bukas. Sige na, bye. Maraming salamat, Jane, sa ginawa mong pagligtas kanina sa akin. Hindi ko naman in-expect na nandun ka. Wala sa isip ko na nandun ako. At hindi talaga hahayaan ng Diyos na manaig sa'yo ang kasamaan. Nalikas pa rin sa tao, hindi kabutihan. Kaya salamat talaga sa'yo. Kape ka muna. Okay lang yun. Sama pala ako sa church mo. Walang ano man, basta kita-kita na lang tayo bukas. Ayun. Sige. Anong nabalitaan mo? Pasensya na pala sa mga gawa ng kaibigan ko sa park. Hihingi na sila ng tawag at pangako, sasama na ako sa bukas. Okay lang yun, actually, yung tawag ko na kayo at hinihingi ko na kayo ng patawaran sa Panginoon na isang araw, pagpunin ng Diyos ang iyong puso at manumbat ang Diyos. Kaya, sige, asahan ko kayo bukas. Pasensya na. Good morning. Ayun, kita na lang tayo sa church. Mga 9:30 ang umpisa ng church natin. So ako maliligo na ako. Salamat. Di ko man magawang maipagmalaki ang pinagmulan at aking narating. May isang biyayang nagmula sa bituin, di mapapantayan ng anumang hangarin. Lahat ng makakaya ay sa'yo